Si Shiro ay isang lalaking itinuturing ng lahat na pangit at talunan hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng trabaho at gana sa buhay matapos siyang mapagbintangan ng isang babae sa krimeng hindi niya ginawa. Ngunit nang mabigyan siya ng pagkakataong makapunta sa ibang mundo, pumayag siyang isakripisyo ang kanyang itsura at ang kakayahang makalapit sa mga babae kapalit ng ganap na kapangyarihan na mag-aangat sa kanya sa antas ng isang Diyos. Pangit man si Shiro, hindi siya masamang tao. Isa lang siyang ordinaryong office worker na hindi hinayaang hadlangan ng kanyang itsura ang pagiging matuwid at makatao. Tinatrato niya ang lahat ng may respeto at may simple ngunit desenteng buhay panlipunan. Ngunit nagbago ang lahat ng isang araw ay maling akusahan siya ng isang babae na hinipo raw niya ito sa tren. Dahil lamang sa kanyang itsura, walang naniwala sa kanya at nauwi sa korte ang kaso. Para matapos na agad ang lahat, umamin si Shiro at nagbayad ng maliit na multa. Akala niya ay matatapos na roon ang problema, ngunit kabaligtaran ang nangyari. Natanggal siya sa trabaho at tuluyang tinatakan bilang isang rehistradong maniakis. Ilang taon nang lumipas at ang babaeng nagparatang sa kanya ay naaresto dahil sa pagpapatakbo ng isang scam. Hindi pala siya gumagawa nito para sa pera, kundi sinasadya niyang ipahamak ang mga lalaking sa tingin niya ay pangit. Galit na galit si Shiro, ngunit wala na siyang magawa dahil sa matinding trauma na iniwan ng insidente. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili at hindi na makahanap ng trabaho. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan hanggang sa maging isang jobless shut-in siya. Naubos ang kanyang ipon, pati na rin ang pera ng kanyang mga magulang. Isang araw, nakabasa siya ng isang artikulo tungkol sa mga taong bigla na lamang nawawala sa kanilang lugar. Sa sobrang desperasyon, naisip niyang sana ay mawala na rin siya. Habang binabasa ang mga komento, may nakita siyang isang lalaki na nagsabing nakapunta raw siya sa ibang mundo. Ayon dito, nagkamali siya sa pamamahagi ng kanyang stat points sa simula, kaya napilitan siyang bumalik sa Earth kapalit ng kalahati ng kanyang buhay. Napatawa si Shiro sa nabasa niya, ngunit dahil wala na siyang pag-asa, nagpasya siyang sundin ang iniwang mga instruksyon ng lalaki. Humarap siya sa bintana at itinaas ang kanyang mga kamay. Eksaktong pagpatak ng 2:00, kusang nagbago ang screen ng kanyang laptop at may lumabas na tanong kung gusto ba niyang magsimula ng bagong buhay. Inisip ni Shiro na isa lang itong virus, pero pinindot pa rin niya ang next. Sa susunod na pahina, ipinakita na magiging 16 na taong gulang siya sa bagong buhay at maaari niyang ayusin ang kanyang stat points, kabilang na ang itsura. Dahil buong buhay na siyang pangit, ibinaba niya ang value ng looks mula 5 hanggang -255, na agad nagbigay sa kanya ng napakalaking bonus stat points. Napansin din ni Shiro na habang mas maraming negatibong kondisyon ang pinipili niya, mas dumarami ang stat points na nakukuha niya. Kaya agad siyang naglagay ng mga kondisyon na walang gustong piliin ng iba, tulad ng pagbawas ng kanyang kita ng 10,000% at pagkawala ng 10% ng HP tuwing makakadikit siya sa isang babae. Para sa huling kondisyon, isinulat niya na kapag nawala ang kanyang virginity, mawawala rin ang kanyang buhay, kapalit ng 100 trilyong bonus stat points mula sa system. Ngunit bago pa niya maipamahagi ang lahat ng puntos sa kanyang mga stats, umabot sa 0 ang timer at agad siyang ipinadala sa ibang mundo. Pagmulat niya ng mata, napagtanto niyang mas pangit pa siya ngayon kaysa sa dati niyang buhay. Bukod pa roon, halos doble rin ang bigat ng kanyang katawan kumpara sa karaniwang tao. Maya-maya, may dumating pang ibang mga tao sa lugar, at nang makita ni Shiro ang dalawang babaeng halos walang saplot, agad siyang napayuko sa hiya. Hinubad ng gwapong lalaki ang kanyang damit at ibinigay ito sa isa sa mga babaeng giniginaw, at sinubukan ding magpakabinata ni Shiro sa paggawa ng pareho. Ngunit tinanggihan siya ng isa pang babae dahil ayaw raw nitong magsuot ng damit na galing sa isang pangit at matabang lalaki. Pagkatapos nito, nagpakilala ang gwapong lalaki bilang si. Hindi sinabi ng blonde na babae ang kanyang pangalan habang ang ikalawang babae naman ay nagpakilala bilang Sika. Lahat sila ay 16 na taong gulang at hirap silang paniwalaan na kaedad nila si Shiro. Siyang nanguna sa usapan at kinumpirma na pare-pareho silang nakarating sa mundong ito gamit ang iisang paraan. Habang nag-uusap sila, nagpasya si Shiro na halughugin ang silid dahil hindi siya naroon para makipagkaibigan. Binuksan niya ang isang drawer at nakakita ng gintong barya, ngunit bigla itong naglaho nang mahawakan niya. Napagtanto niya na dahil sa kondisyon na ibinaba niya ang kanyang kita, nawawala ang pera, ngunit minabuti niyang huwag na lang itong pagtuunan ng pansin. Maya-maya, pumasok si Se at sinabi kay Shiro na mas mabuting maghanap sila ng mga resources ng magkakasama. Hindi nagtagal, nakakita sila ng iba't ibang armas, damit, at ilang barya. Inakala ni Shiro na hindi kakasya sa kanya ang maliliit na damit, ngunit lumabas na mahiwagang mga ito at kusang umaayon sa katawan ng nagsusuot. Nagpa siya ang mga babae na hatiin ang pera. Ngunit napansin nilang 7 lamang ang barya samantalang 8 silang lahat.
Naniwala silang si Shiro ang kumuha ng ikawalong barya at napagtanto ni Shiro na tama sila. Pinili niyang ipamigay na lamang sa kanila ang lahat ng barya. Kahit na sinabi ni Si na hindi iyon patas, sinabi ni Sika na sa kanila na lang ang mga barya dahil wala naman daw na itulong si Shiro sa paghahanap. Nainis si Shiro kay Sika, ngunit pinili niyang huwag pansinin ito at sa halip ay kinausap si Si kung maaari niyang makuha ang palakol kapalit ng pera. Tumutol si Sika, at pati si Si ay nagsabing hindi niya maaaring magdesisyon ng mag-isa. Ibinunyag ni Si na sa dati niyang buhay ay makasarili siya at may problema sa pakikipag-usap at ngayon ay sinisikap niyang magbago. Sinabi rin niya na mukhang may pinagdadaanan din si Shiro at kailangan niyang harapin yon. Sa huli, napagpasyahan nilang ipamigay ang mga arma sa pamamagitan ng bato-bato pick. At natalo si Shiro sa lahat kaya isang pamalong kahoy lamang ang napunta sa kanya. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Si na magkamay sila bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang pakikipagsapalaran, ngunit tumanggi si Shiro dahil ayaw niyang magtaya ng kahit anong panganib. Hindi nagtagal, nakakita sila ng isang mapa at nagpa siyang magtungo sa pinakamalapit na bayan. Ngunit pagbungad pa lamang nila sa pinto, isang maliit na goblin ang sumalakay sa kanila. Mabilis na kumilos si Si at napatay ang goblin sa isang atake lamang. Gayunman, napansin niyang may paparating pang iba. Muli siyang nanguna, inutusan ng blonde na babae na sumuporta sa unahan habang inatasan si Sika na ihanda ang kanyang pana. Sinabi niya kay Shiro na bantayan muna si Sika habang siya ay humaharap sa mga goblin isa-isa. Ngunit si Sika ay baguhan at hindi man lang marunong magkabit ng pana. Habang pinapansin nito ni Shiro, isang goblin ang biglang umatake sa kanya mula sa likuran. Sinubukan niyang tapusin ito sa isang hampas, ngunit doon niya napagtanto na napakahina niya sa kasalukuyan. Nagawang itulak pabalik ni Shiro ng maliit na goblin. At habang nagtataka siya kung paano siya naging ganoon kaina kahit mayroon siyang 100 trilyong stat points, doon niya napagtanto ang dahilan, naubusan siya ng oras bago pa niya maipamahagi ang mga puntos. Dahil doon, nagpa siyang lumaban gamit ang kasalukuyan niyang stats at sa sumunod na atake ay nagawa niyang talunin ang goblin. Biglang may bumukas na status window sa harap niya at laking gulat niya nang makita na sa pagpatay ng isang goblin pa lamang ay umabot na siya sa level 32 dahil sa kanyang 10,000% XP bonus. Kasabay nito, nag-level up din sina Si at ang blonde na babae at agad nilang inilagay ang kanilang stat points sa strength at stamina. Napagtanto ni Shiro na hindi nila nakikita ang system window ng isa't isa. Kaya nagpa siyang maglagay muna ng tig-1 trilyong punto sa bawat attribute niya. Pagkatapos niyang gawin iyon, nagsimulang mag-glitch ang kanyang system window at nabalutan siya ng gintong liwanag. Nagtaka si Shiro kung ano ang nangyayari at saka ipinakita ng system na napagpasyahan na ang kanyang class batay sa kanyang stats. Ang kanyang class ay Almighty God at hindi niya agad maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang hampasin siya muli ng isang goblin. Ngunit wala man lang naging epekto ang mga atake nito. Sinubukan ni Shiro ang kanyang lakas at tinapak lamang ang goblin gamit ang isang pitik ng daliri na sapat na upang paliparin ito hanggang sa stratosphere. Walang ibang nakakita sa nangyari at inakala ng lahat na bugso lamang iyon ng hangin. Ipinagpatuloy ni Si at ng blonde na babae ang pangangaso sa mga goblin habang si Sika ay patuloy pa ring nahihirapang ihanda ang kanyang pana. Napaluha siya sa pagkadismaya kaya naawa si Shiro at nagkunwaring baliw sa pana at kailangan niya itong ikabit agad. Upang hindi mapahiya si Sika sa pagtanggap ng tulong. Umepekto ang kanyang pakulo at iniabot ni Sika ang pana kay Shiro. Gamit ang kanyang 1 trilyong dexterity points, ikinabit niya ang pana sa isang iglap. Humanga si Sika at pinilit siyang magpaputok ng isang palaso bilang pasasalamat. Nagpasya si Shiro na subukan ng isa sa mga skill na nakuha niya kasama ng kanyang class at pinili niya ang Thunder Arrow. Pinakawalan niya ang palaso, ngunit sa halip na tumama sa goblin, lumipad ito paitaas sa langit. Inisip ni Shiro kung ganoon ba talaga kasama ang kanyang accuracy, ngunit bigla na lamang lumitaw ang isang napakalaking magic circle sa kalangitan at isang dambuhalang Thunder Dragon ang bumaba mula rito, bumagsak sa lupa, at pinuksa ang lahat ng goblin. Nabigla ang lahat sa nasaksihan nila. Ngunit sinabi lamang ni Shiro na dati siyang kasali sa archery club kung saan itinuturo ang ganitong mga bagay. Muling naniwala si Sika at nagpa siyang suportahan ng kanyang mga kasama, ngunit nagpapaputok pa rin siya ng mga palaso nang hindi man lang tumatama. Napagpasyahan ni Si at ng blonde na babae na sila na ang humarap sa natitirang mga goblin at hindi nagtagal ay naubusan ng palaso si Sika. Nalungkot siya at nadismaya sa sarili dahil sa tingin niya ay wala siyang silbi, kaya muling naawa si Shiro. Gumamit siya ng skill para gawing mga palaso ang isang patpat at sinabi kay Sika na may mga item drop sa lupa. Natuwa si Sika nang makita ang mga ito, ngunit nagamit din niya ang lahat ng walang saysay.
Samantala, natapos na ni Nasi at ng blonde na babae ang lahat ng natitirang goblin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bayan. Habang ang iba ay nagmamadaling maghanap ng makakain, nagpa siya si Shiro na humiwalay ng landas dahil pakiramdam niya na ang isang pangit na talunan tulad niya ay mas bagay mag-isa. Umupo siya malapit sa isang fountain at doon niya napagtanto na gutom na rin pala siya. At biglang may dumating na pusa. Aabot na sana si Shiro para haplasan ito, pero bigla siyang tumigil dahil naisip niyang baka babae ito at kapag nahawakan niya ay mawawalan siya ng 10% HP. Sa sandaling iyon, dumating si Sika at sa sobrang gulat ni Shiro ay nahulog siya sa tubig. Pag-ahon niya, sinabi ni Sika na binilhan siya ng burger dahil alam niyang wala siyang pera at gusto niyang magpasalamat sa pagtulong niya kanina. Unti-unting nagbago ang tingin ni Shiro kay Sika at tinanggap niya ang napakalaking burger. Ngunit nagkataon na nagdikit ang kanilang mga daliri at agad siyang nakuryente ng malakas dahilan para mabitawan niya ang burger. Nakatanggap siya ng 58 trilyong damage, sapat para wasakin ang mundo ng 300 beses. Mas malaking problema nga lang ay nagalit si Sika dahil inakala niyang sinadya ni Shiro na itapon ang burger. Gayunpaman, ginamit ni Shiro ang kanyang mga kasanayan mula nung siya ay isang top salesman at sinabi kay Sika na nagulat lang siya dahil sobrang ganda nito. Sinabi rin niyang kakainin niya ang burger na binili nito para sa kanya, ngunit sinabi ni Sika na marumi na iyon. Sa halip, inalok niya ang burger na binili niya para sa sarili niya dahil talagang nagpapasalamat siya at tinanggap ni Shiro ang kanyang pasasalamat. Habang kinakain niya ang burger, nakita sila ni Nasi at ng blonde na babae. At nagpa siya si Shiro na manatili muna hanggang mabayaran niya si Sika para sa burger. Maya-maya, nagtungo si Sika sa isang tindahan para bumili ng mga palaso dahil mabilis siyang nauubusan. Paulit-ulit siyang humihingi ng dagdag na palaso sa tindero, sinasabing kaya niyang bayaran ang lahat dahil mayaman siya. Ngunit sinabi ng tindero na puno na ang kanyang bag. Kasama rin ni Shiro si Sika at gusto sana niya itong tulungan, ngunit hindi niya maaaring sabihin na kaya niyang gumawa ng mga palaso kahit kailan. Tinanong ni Sika si Shiro kung may bibilhin ba siya, ngunit agad din niyang nasagot ang sarili niyang tanong nang mapagtantong wala siyang mabibili dahil wala siyang pera. Paglabas nila ng tindahan, bumalik si Nasi at ang blonde na babae matapos makahanap ng maayos na ino matutuluyan nila sa gabi. Sinabi ni Shiro na sa parke na lang siya matutulog dahil wala naman siyang pera, ngunit sinabi ni Sika na siya na ang magbabayad ng kwarto niya. Sinubukan ni Shiro na tumanggi, ngunit ginamit ni Sika ang pagiging babae at tinanong siya kung ayaw ba niyang may babaeng magbayad para sa kanya. Hindi man lang siya nakasagot dahil hinawakan na ni Sika ang kanyang kamay at hinayla siya paalis. Dahil hinawakan siya sa ibabaw ng damit, wala siyang natanggap na damage. Nang gabing iyon, napag-isip-isip ni Shiro na hindi na siya pwedeng manatili roon ng matagal dahil lalo lamang siyang magkakautang kina Sika at sa iba. Kinaumagahan, nagising si Nasi at ang iba pa at nakita nilang may masasarap na cookies at pagkain na nakahanda sa mesa. Sinabi ni Shiro na tulungan nila siyang ubusin ang mga ito dahil hindi niya kayang kainin lahat. Nagtaka sila kung paano niya nakuha ang lahat ng iyon gayong wala naman siyang pera. Sinagot ni Shiro na gumamit siya ng isang teknik na nagpaparamdam sa mga tao na gusto nilang magbigay ng kapalit. Sa totoo lang, gumawa lamang siya ng mga palaso mula sa mga patpat at ginamit ang barter system para ipagpalit ang mga iyon sa pagkain sa halip na pera. Sinabi ni Sika kay Shiro na hindi niya kailangang magmakaawa dahil lang wala siyang pera, dahil lagi naman daw siyang handang tumulong. Para kay Shiro, bayad na ang kanyang utang sa kanya, kaya wala na siyang dahilan para manatili pa. Matapos silang kumain, inilabas ni Siang mapa at sinabi na kailangan na nilang magsimulang kumuha ng mga quest para kumita ng pera. Napansin niya na ang mga halimaw na nilabanan nila kahapon ay walang iniwang pera o lot, kaya balak niyang tingnan ang isang kuweba sa malapit. Humanga si Shiro sa kakayahan ni Si sa pagdedesisyon, ngunit biglang may dumating na isang mukhang sanay na lalaki na nagsabing maaari siyang maging gabay papunta sa kuweba. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Kai Oshiro at sinabi na reincarnated din siya tulad nila. Bahagya siyang napatigil nang makita ang itsura ni Shiro, pero agad siyang nagtanong kung bago lang ba silang lahat doon. Agad tumayo si Si para kausapin siya habang nananatiling alerto, at saka naglabas si Kai Oshiro ng ilang berdeng card mula sa kanyang bulsa. Ayon sa kanya, item daw ang mga ito na makukuha sa unang loghouse at maaaring gamitin para makakuha ng full discount sa ng isang beses. Nagpanik si Sika nang marinig ito dahil wala silang nakuha na ganoong card, ngunit sinabi ni Kai Oshiro na maaari pa rin silang makakuha ng full refund kahit ipakita nila ang card ngayon. Inabot niya ang mga ito, at agad namang kinuha ni Saitra ang mga card, ikinagulat ni Si dahil hindi pa rin niya lubos na pinagkakatiwalaan si Kai Oshiro. Ganoon din ang iniisip ni Shiro, at pakiramdam niya ay mas mukha pang nananamantala ng mga baguhan si Kai Oshiro kaysa isang karaniwang adventurer.
Gayunpaman, iniisip niyang kaya niyang kontrolin ang sitwasyon kung sakaling may mangyaring masama at sa ngayon ay hinayaan niyang si Siang magdesisyon. Tinimbang ni Siang mabuti at masamang dulot ng sitwasyon at sa huli ay nagpasya siyang kunin si Kai Oshiro bilang gabay dahil kailangan nila ng impormasyon at mas mabilis na paraan para mag-level up. Pinangunahan ni Kai Oshiro ang grupo patungo sa kuweba at hindi nagtagal ay sinalubong sila ng isang grupo ng goblin. Agad nagpaputok ng mga palaso si Sika. Ngunit wala ni isa ang tumama. Nadismaya si Shiro at sinabi ni Kai Oshiro kay Sika na isipin niyang ang bawat palaso ay nagkakahalaga ng 1,000,000 yen bago niya ito pakawalan. Kahit ipinagmamalaki ni Sika ang kanyang yaman, ang pag-iisip sa mataas na halaga ay naging dahilan para maging mas maingat siya sa pag-asinta at nagawa niyang pabagsakin ang isang goblin sa isang eksaktong tira. Nagpatuloy sila pagkatapos noon at nagulat si Shiro na mahusay pala talagang gabay si Kai Oshiro. Tinuruan din ni Kai Oshiro ang lahat kung paano gamitin ng maayos ang kanilang mga sandata, ngunit bumalik si Sika sa dati niyang ugali ng basta-bastang pagpapaputok ng mga palaso. Tinanong ni Kai Oshiro si Shiro kung hindi ba siya magsasanay, at sumagot si Shiro na wala siyang angkop na skill sa ngayon. Naintindihan ni Kai Oshiro na mahirap mag-level up gamit ang pamalo bilang sandata, ngunit sinabi niya kay Shiro na huwag pang hinaan ng loob dahil ang ultimate skill ng pamalo ay napakalakas. Alam na ito ni Shiro dahil nang pumunta siya sa kagubatan para gumawa ng mga palaso, nakasalubong niya ang isang dambuhalang orc at sinubukan niyang gamitin ang pinakamalakas niyang skill. Ngunit binalaan siya ng system na kapag ginamit niya yon, mabubura ang lahat sa loob ng 200 kilometrong radius at mahigit 1,250,000 tao ang mamamatay, kaya agad niya itong kinansela. Sa huli, sinabi ni Kai Oshiro kay Shiro na kailangan niyang maging aktibo sa labanan, kung hindi ay mapipilitan siyang magretiro tulad niya. Sinimulan niyang ikwento ang nakaraan niya bilang miyembro ng isang mercenary group. Habang ang kanilang pinuno ay umangat at naging hari, siya naman ay napag-iwanan, bumagsak, at napilitang magretiro. Pinuri niya ang hari, sinasabing nasa level 80 ito at lampas 106 na po ang lahat ng stats, pero para kay Shiro, napakahina pa rin noon. Pagkatapos nito, sa wakas ay narating nila ang kuweba na mistulang sinaunang guho. Sabik ang lahat na galugarin nito, maliban kay Sika na halatang natatakot. Ngunit pagpasok niya sa loob, na-curious siya sa mga nakausling limestone spikes at nagsimulang magtampo nang sabihan siya ni Kai Oshiro na lumayo dahil delikado ang mga iyon. Napaisip si Shiro kung bata ba talaga si Sika, at mas maayos namang tinanong ito ni Si. Inamin muna ni Si na 30 taong gulang siya sa dati niyang mundo, saka sinabi ni Sika na 17 taong gulang siya sa totoong buhay at naghahanda na para sa kolehiyo. Habang nagsisimula ng magkwento si Sika tungkol sa kanyang pag-aaral, napagtanto ni Shiro na matalino pala siya pagdating sa akademya. Pagkaraan nito, nakipaglaban sila sa ilang monster bats at nakarating sa boss room, kung saan doon pa lamang natutunan ni Sika ang kahalagahan ng pag-iisip bago kumilos. Sinabi ni Kai Oshiro na huwag na muna siyang pumasok sa boss room dahil sa lagay niya ay mamamatay lang siya agad. Kaya umatras si Sika. Nagpasya si Sina itigil muna ang laban para sa araw na iyon at nagpasalamat kay Kai Oshiro sa tulong nito. Sumagot naman si Kai Oshiro na magiging mahusay siyang leader. Ngunit bago sila bumalik, sinabi ni Kai Oshiro na may inihanda siyang espesyal na event para sa mga baguhan at dinala sila sa isang conference room para magdaos ng munting salo-salo. Ipinaliwanag niyang may isa pang summon na lumikha ng ligtas na espasyong iyon kung saan walang halimaw o mahika ang makakapasok. At may mga chips at inumin sa loob. Agad ginamit ni Shiro ang kanyang poison detection skill at nalaman niyang may halong pampatulog ang gilid ng mga lata. Sa kabutihang palad, naging maingat si Si at tumanggi sa alok. Ngunit nang magkunwaring malungkot at nadismaya si Kai Oshiro, humingi si Si ng paumanhin sa pagdududa sa kanya at pumayag na makipagdiwang. Bahagyang nadismaya si Shiro sa sobrang kabaitan ni Si. Nagsimula ng kumain at uminom ang lahat at nagpasya si Shiro na ilihis ang usapan upang lihim niyang magamit ang antidote magic sa kanila. Tinanong niya kung ano ang mga ginagawa nila bago makarating sa mundong iyon at biglang bumigat ang atmosfera sa silid. Agad niyang napagtanto na lahat sila roon ay tumakbo mula sa kani-kanilang dating buhay, kasama na siya. Ngunit nagpasya si Sina magbukas ng kaunti tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niyang huminto siya sa pag-aaral dahil nagsawa na siya sa lahat at nagtatag ng sarili niyang kumpanya na tinawag niyang Success Life. Naalala ni Shiro na minsan na siyang nagpunta sa kumpanyang iyon para magbenta at ang CEO noon ay kamukha na kamukha ni Si. Lumabas na naaalala rin siya ni Si dahil malaki raw ang naging epekto niya rito. Kahit hindi binanggit ang pangalan ni Shiro, ikinwento ni Si na may isang salesman na pumasok sa opisina niya nang walang appointment at sinubukang magbenta ng mamahaling copier. Sinubukan niyang tumawad, ngunit sinabi ng salesman na kaya niya siyang pasayahin at hinding-hindi siya bibiguin.
Sinabihan pa siya nito na mag-relax lang dahil siya ang CEO. Dahil sa mga salitang iyon, na-inspire si Si at hinayaan niyang patakbuhin ng kanyang mga empleyado ang kumpanya. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang negosyo at naging maayos ang lahat. Ngunit kalaunan ay nagpasya siyang palitan ng kanyang mga empleyado ng AI at iyon ang naging dahilan ng pagkalugi ng kanyang kumpanya. Nalugmok siya at nakaramdam ng matinding pagsisisi dahil pakiramdam niya ay sinayang niya ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng salesman. Kaya nang makarating siya sa mundong ito, nanumpa siya na hinding-hindi na siya muling magpapabaya at hinding-hindi niya bibigwin ang kahit sino. Bigla niyang ibinunyag na ang pangalan ng salesman noon ay Shiro rin. Ngunit nagkunwari ang matabang si Shiro na hindi siya ang tinutukoy. Hindi nagtagal, isa-isang nakatulog ang lahat dahil sa epekto ng gamot. At saka dinala ni Kai Oshiro ang kanyang grupo ng mga goons upang dukutin sila. Si Shiro naman ay nagpapanggap lamang na tulog, naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Sinimulan ng mga goons na posasan ang lahat at nang handa na sanang kumilos si Shiro, biglang bumangon si Si at sinabi sa kanila na huwag sasaktan ang kanyang mga kasama. Hindi siya sineryoso ni Kai Oshiro dahil alam niyang halos hindi na makatayo si Sika, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang ginagawa. Hindi magamit ni Shiro ang kanyang mga kakayahan dahil ayaw niyang madamay si Si. Sa kabutihang palad, sinubukan ni Sika na lumaban ngunit agad siyang ibinagsak sa pader. Sinabihan ni Kai Oshiro ang kanyang mga tauhan na huwag sasaktan ang kanilang mga produkto dahil bababa raw ang halaga ng mga ito at doon tuluyang nagalit si Si. Sinabi niyang ang mga taong napupunta roon ay winasak na ng buhay at kapag nabigyan sila ng ikalawang pagkakataon, may mga taong tulad ni Kai Oshiro na muli silang itinutulak pababa. Sinabihan siya ni Kai Oshiro na mang-aral na lang sa mga taong handang makinig at inutusan ng kanyang mga tauhan na isama na siya. Doon nagpasya si Shiro na oras na niyang sumali sa laban. Tumalon siya sa mga bandido at dinurog ang mga ito gamit lamang ang bigat ng kanyang katawan sa halip na gamitin ang kanyang attack stats. Sinabihan niya si Si na isama ang mga babae at tumakas at siya na ang bahala sa lahat. Ngunit tumanggi si Si at sinabing hindi niya siya iiwan sa panganib. Binalaan niya ang mga bandido na huwag silang pakialaman dahil kaya niyang pabagsakin ang mga ito sa isang atake lamang. Inakala ng lahat na nagbabluff lang siya. Sumugod ang mga bandido, ngunit hinarang sila ni Shiro sa pamamagitan ng pagtalon at pagbangga, sinasalo ang mahihinang suntok at dinudurog sila sa ilalim ng kanyang bigat. Inutusan ni Kai Oshiro ang kanyang mga tauhan na unahin ng tumatalong baboy at sinabihan naman ni si Shiro na tumakas dahil siya na raw ang bahala. Sinugod ng mga goons si Shiro at kahit wala silang masyadong nagagawang pinsala, may isa sa kanila ang sumundot ng daliri sa kanyang butas ng ilong. Biglang may maliwanag na lumabas mula sa kamay ni Si habang sinasabi niya sa mga bandido na umatras na bago tuluyang tumagos ang liwanag ng katotohanan sa kanilang masasamang puso. Napaatras ang mga ito at nagtanong kung anong skill yon. Ipinaliwanag ni Si na gumawa siya ng isang panata sa kanyang special note na hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang mga kaibigan at kapag nilabag niya iyon, handa siyang magbayad ng kapalit. Dahil sa panatang yon, nakatanggap siya ng napakaraming bonus points at inilagay niya ang lahat sa isang special skill na kusang nag-a-activate kapag siya ay nagagalit. Sinabi niya sa mga bandido na iyon na ang huli nilang pagkakataon para tumakas. Ngunit sinabi ni Kai Oshiro na puputulan na lang nila ang kanyang kamay bago pa siya makaatake. Nagpa siya si Shiro na makita kung ano talaga ang kayang gawin ng atake ni Si, kaya tumayo siya bilang panangga at sinabi kay Si na kailangan nilang magtulungan dahil mas marami ang kalaban. Pagkatapos nito, ginamit ni Si ang kanyang special skill at nag-transform sa isang Super Saiyan form na kahit si Goku ay hindi pa naabot. Sinabi niya sa mga bandido na oras na para pagbayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Nagpanik si Kai Oshiro at ang kanyang mga tauhan dahil wala pa silang nakikitang taong nag-transform ng ganito, habang si Shiro naman ay puno ng interes kung ano ang kayang gawin ng Super Saiyan na si Si. Biglang sumigaw si Si ng pangalan ng susunod niyang atake at mas lalong nagliwanag ang kanyang kamay. Mabilis siyang sumugod kay Kai Oshiro, ngunit huminto siya bago pa man suntukin ito sa mukha. Nagtaka si Kai Oshiro kung bakit siya huminto. At sinabi ni CJ na hindi siya ang dapat humusga dahil trabaho iyon ng batas ng bansang ito. Alam ni Si na kaya niyang durugin ang mga bandido sa sandaling iyon, ngunit gusto niyang bigyan sila ng pagkakataong magsisi at magsimula ng bagong buhay. Para kay Shiro, ito ang sukdulan ng kabobohan ng isang taong pilit na nagpapaka-lawful god, ngunit hindi niya pinigilan si Si. Biglang sinabi ni Kai Oshiro na sumusuko na siya. Ibinaba niya ang kanyang sandata at lumuhod, handang tanggapin ang parusa. At naniwala ang inosenteng si Si. Tinalikuran niya si Kai Oshiro at sinabi na hindi na niya ito patatawarin kapag gumawa pa ito ng krimen. Muli, hindi binalaan ni Shiro si Si kahit alam niyang ito ang pinakamasamang desisyon, ang talikuran ng kalaban.
Sinamantala ni Kai Oshiro ang pagkakataon at sinugod si CJ, ngunit pinatid siya ni Shiro gamit ang kanyang rolling technique. Nagmura ang mga bandido at sinipa si Shiro, ngunit walang epekto ang kanilang mga atake. Walang pakialam na nagtanggal si Shiro ng kulangot sa ilong at pinitik ito papunta sa pader na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Habang tulala ang lahat sa nawasak na pader, palihim na itinuro ni Shiro ang kumikislap na kamao ni Si sa direksyon nito para isipin ng lahat na si ang gumawa. Ang problema lang, kahit si CJ ay hindi naniwala, kaya nagpa siya si Shiro na dagdagan pa ang palabas. Sinabi niyang malinaw niyang nakita si CJ na gumamit ng kanyang ultimate move at isang puting lawin ang bumaba mula sa langit at sumabog sa pader. Agad na naniwala ang mga bandido sa kwento kahit bago pa man makumbinsi si C. Lumuhad sila, batid na wala silang panalo, at si Kai Oshiro ay umiiyak na may sipon at luha habang nangangakong hinding-hindi nagagawa ng masama. Napagtanto ni Shiro na hindi sapat ang ganitong parusa. Kaya inutusan niya ang mga bandido na pumila. Agad silang sumunod, at saka sinabi ni Shiro kay sinahampasin sila gamit ang kanyang special attack. Nag-alinlangan si Si dahil ayaw niyang parusahan ang mga taong sumuko na, habang ang mga bandido naman ay nanginginig sa takot dahil akala nila'y mamamatay sila. Kaya naghanap si Shiro ng gitnang solusyon. Sinabi niya kay sinasampailan na lang ang mga iyon gamit ang kanyang matuwid na kamao para maramdaman nila ang sakit na dinulot nila sa iba. Nakumbinsi niya si siya lamang ang makakapag-akay sa mga bandidong ito sa tamang landas gamit ang kapangyarihan ng pagmamahal. Ipinaalala niya na sinabi ni Sina ang kumikislap niyang kamao ay kayang tumago sa lahat ng kasamaan at kung nagkukunwari lang ang mga bandido, mawawasak sila sa isang sampal. Ngunit kung tunay na nagsisi ang mga ito, hindi sila masasaktan. Ngunit ikinagulat ng lahat nang biglang bumalik si Si sa kanyang normal na anyo. Sinabi niya na kung gusto niyang baguhin ang puso ng mga bandido gamit ang kapangyarihan ng pagmamahal, hindi niya ito magagawa habang nasa Super Saiyan form siya na pinapagana ng galit. Hindi makapaniwala ang mga bandido na may taong pwedeng maging ganoon kabobo, pero sa huli ay pumabor pa rin ito sa kanila. May luha sa mga mata si Si habang isa-isa niyang sinasampal ang mga bandido ng may pagmamahal. At matapos ang bawat sampal ay nagpapasalamat pa ang mga ito sa pagbibigay niya sa kanila ng isa pang pagkakataon. Matapos masampal ang lahat, itinali ni Shiro ang mga bandido habang binubuhat naman ni Si ang mga babae papunta sa ligtas na lugar. Ngunit sa sobrang pagod, hindi na natapos ni Si ang gawain at bigla siyang bumagsak. Umasa ang mga bandido na may tsansa na silang manalo at sinubukan nilang suhulan si Shiro para sumapi sa kanila. Nangako silang magdadala ng mga babae na papayag kahit sa isang pangit na tulad niya. At bukod pa roon ay mas malaki pa raw ang ibabayad nila. Ngunit ipinakita ni Shiro na pangit lang siya, pero hindi siya masamang tao. Basta na lang niyang pinigtas ang kanyang posas para takutin ang mga bandido, saka sinabi sa kanila na mas malakas pa raw si CJ kaysa sa kanya. Wala nang nagawa ang mga bandido kundi murahin siya dahil sa pagtanggi niya sa alok. Ngunit wala itong pakialam kay Shiro. Hindi nagtagal, naipasa si Kai Oshiro at ang kanyang mga tauhan sa lokal na awtoridad at nakatanggap ng napakalaking gantimpala si Shiro at ang kanyang grupo mula sa mga bounty. Labis na natuwa ang mga babae nang makita ang dami ng pera at sinabi ni Si na dapat ay hati-hatiin nila ito. Sinabi ni Sika na wala silang karapatang tumanggap ng pera dahil wala silang malay sa laban at si Sina lang ang dapat kumuha dahil siya ang tumalo sa mga bandido. Tinanong niya kung paano si Shiro at sinabi ni Si na mas matapang pa si Shiro kaysa sa kanya dahil sinalo nito ang lahat ng atake para protektahan siya. Sinabi ng mga babae na si Shiro ang MVP ng misyon at siya ang dapat tumanggap ng pinakamaraming pera. Sumang-ayon si Si, ngunit tumanggi si Shiro dahil alam niyang mababawasan lang iyon hanggang 1% ng halaga. Kaya sinabi niya kay Si na may masama siyang ugali na gastusin agad ang pera kapag nasa kanya ito at gusto niyang may mapagkakatiwalaang humawak nito para sa kanya. Hindi agad pumayag si Si sa plano, ngunit nang iginiit ni Shiro na hindi niya talaga pwedeng itago ang pera, nagboluntaryo si Sika na siya na lang ang maghahawak ng pera para sa kanya. Hindi nagustuhan ni Si ang ideya na isang taong clueless at impulsive tulad ni Sika ang humawak ng ganoong halaga, ngunit hinayaan pa rin ni Shiro si Sika na kunin ang pera dahil makakatulong ito para mabayaran ang utang niya rito kapag umalis na siya sa grupo. Hindi nagtagal, isinama ni Sika si Si sa hamburger place bilang treat. At inisip ni Shiro na ito na ang huli nilang pagsasama dahil makakaalis na siya ng walang konsensya. Bumalik si Sika dala ang 2 Happy Meal at tinanong siya ni Shiro kung mahilig ba talaga siya sa hamburger. Sinabi ni Sika na 2 araw pa lang ang nakalilipas nang una niya itong matikman at agad niya itong minahal. Hindi makapaniwala si Shiro na hindi pa siya nakakain ng burger sa totoong mundo. Habang kumakain sila, tinanong siya ni Saicho tungkol sa kanyang stats.
Sinagot ni Shiro na boring lang ang mga iyon at sinabi ni Saicha na baka hindi niya napapansin pero ang pagbaba ng locks ay nagbibigay ng napakaraming stat points. Nagulat si Shiro nang malaman niyang nalaman rin ni Saicha ang tungkol sa stat points at tinanong niya ito kung ibinaba rin nito ang lock points. Sinabi ni Saicha na ibinaba niya ito hanggang -16. At hindi makapaniwala si Shiro dahil sobrang gwapo, ganda naman niya para sa ganoong stat. Ipinagmamalaki ni Sika na ginamit niya ang special note feature sa welcome screen para mag-wish na maging maganda at sa somehow na overwrite nito ang mababang look stats niya. Labis na nagulat si Shiro nang malaman niya na pwede rin pala niyang gawin iyon para maging gwapo pero huli na para sa kanya. Biglang napansin ni Sika ang isang pusa at sabik na sinabi na hindi pa niya ito nakikita ng malapitan. Naisip niya kung may paraan ba para lumapit dito. Nang sabihin ni Shiro na basta pumunta na lang siya at haplasan ito, binigyan siya ni Sika ng judgmental na tingin. Pero agad niyang napagtanto na may katuturan ng payo at sinabi na nakalimutan niyang kayanan niyang lumakad. Agad siyang tumakbo papunta sa pusa ng medyo clumsy at napansin ni Shiro ang deal niya. Habang sinusubukan ni Sika haplasan ng pusa, pumunta si Shiro sa banyo at umiyak habang iniisip ang magulong buhay ni Sika. Napagtanto niya na sa totoong mundo, marahil ay dumaranas ito ng kondisyon na nag-paralyze sa kanya noong bata pa. Pinis niya ito sa sarili at nagtanong kung may Diyos ba at biglang na-realize na siya mismo ang Almighty God sa mundong ito. Alam niyang baka hindi niya mabago ang realidad pero pwede pa rin niyang tulungan si Sika sa iba't ibang paraan. Biglang kumatok si Sika sa pinto at nagtanong kung kailangan niya ng gamot at sinabi ni Shiro na ayos lang siya. Habang na-GF freshen up, napagtanto niya na clumsy at inosente si Sika sa pakikisalamuha sa iba dahil sa nakaraan, kaya madali siyang maging target ng masasamang tao. Kaya nagpa siya si Shiro na manatili sa tabi niya at protektahan siya hanggang sa maging ganap na adulto. Pagkaraan, narating nila ang at tinawag ni Si ang isang meeting para pagdesisyonan ang job class ng bawat isa upang maging mas dynamic ang party. Idineklara niya na siya ang magiging hero, si Sika ay magiging archer, ang blonde loli ay magiging mage, at si Shiro ay magiging epic fighter. Hindi gusto ni Shiro ang salitang epic sa job class niya sa ilang kadahilanan. Biglang nagsalita si Sika na gusto rin niyang maging hero. Nang sinabi ni Shiro na pwede siyang maging epic fighter sa kanyang lugar, agad itong tumanggi. Sa huli, si pa rin ang Nathanjing hero ng grupo, kaya si Sika ay naging mage at ang blonde loli ay naging hunter. Habang nanatili si Shiro sa kanyang job class. Matapos bilhin ang kanilang bagong gear, nagpa siya si Sina lumipat sa pinakamalaking lungsod sa rehiyon. Ngunit bago iyon, nagset siya ng budget para sa snacks, isinasaalang-alang ang gastos ni Sika. Dismissed na ang meeting, pero nanatili si Sika para makipag-usap sa loli na siya ang kauna-unahang kaibigan niya dito. Kinakabahan siya, ngunit tahimik na ipinagdarasal ni Shiro ang kanyang tagumpay. Sa wakas, nakahanap si Sika ng lakas ng loob at hiniling sa kanya na maglaro ng jump rope. Sinasabi na nagprakti na siya para dito. Pumayag ang loli at nagpunta ang dalawang babae para magpalit ng damit at makapaglalaro. Samantala, naalala ni Shiro kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon ang lahat. Noong nag-shopping sila ni Sika kanina, gusto nitong bumili ng call na mukhang sandata, pero pinigilan siya ni Shiro sa pagbili ng anumang mapanganib, sinasabi na tanging epic fighters lang ang pwedeng gumamit nito. Pero naipit siya sa pagbili ng nunchuck. Sa tulong ng hindi inaasahang kolaborasyon ni Shiro at ng shopkeeper, napilitang palitan ni Sika ang desisyon at kumuha na lang ng skipping rope. Paglabas nila ng tindahan, tinuruan ni Shiro si Sika kung paano gamitin ang lubid. At mabilis siyang nakasabay. Ngunit hindi nagtagal, napadako ang isip niya sa blonde girl at kung paano niya gustong makipagkaibigan dito kahit hindi niya alam ang pangalan nito. Nagbigay si Shiro ng ilang suhestyon para makipagkaibigan sa blonde girl na humantong sa kasalukuyan kung saan pinagmamasdan niya ang dalawang babae habang naglalaro. Mabilis natutunan ng blonde girl na tumalon gamit ang lubid mula kay Sika, pero nang matanong ang pangalan niya, bigla siyang huminto. Napagtanto ni Sika na talagang ayaw nito ibahagi ang pangalan at sinabi niyang pinangit niya ito kay Shiro kanina. Kaya binuo nila ang palayaw na ri para sa kanya. Biglang tumahimik ang blonde girl at nagsimulang tumalon muli ng lubid, sobrang taas ng lundagan sa huli. Nagulat ang lahat at di nagtagal, isang malaking tao ang nagpalibot sa kanya at nagtanong kung pwede ba siyang sumali sa kanilang party. Sinubukang lumapit ni Sika, pero hindi siya pinansin at may isang lalaki pang ang nagtulak sa kanya. Biglang umiyak siya at walang magawa si Shiro kundi tumulong sa kanya. Nagulat ang mga tao sa presensya niya at tinawag siyang halimaw. Ngunit sinabi ni Rin na miyembro siya ng kanilang party. Nag-alala rin siya para kay Sika at sinabi na gusto lang niyang pasayahin ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng trick. Sinabi ni Shiro na mas makakabuti kung simpleng sisigat na lang siya.
Naramdaman ni Ri ang labis na guilt at tumakbo palayo na umiiyak. Sa huli, si Shiro ang kinailangan ni Sika para magpakalma pauwi sa inn. Ngunit pagpasok niya sa kanyang kwarto, may natagpo ang sulat mula kay Ri na humihingi ng paumanhin sa nangyari at nagpapasalamat sa palayaw. Agad na tumakbo si Sika upang hanapin siya, ngunit napansin na ni Shiro si Ri na nagtatago sa sulok. Tinawag niya ito at sinabi ni Ri na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Pinakiusapan niya na huwag siyang kasuhan at pumasok na sa silid kung saan gumawa si Ri ng flying gravel bilang paghingi ng tawad. Naging confused si Shiro kung bakit siya humihingi ng tawad, ngunit ibinunyag ni Ri na alam niya ang buong legal na pangalan niya pati na rin ang katotohanang siya ang salesman na tinutukoy ni Si. Nabigla si Shiro, pero patuloy na nagkukunwari, tinanong si Ri kung bakit niya alam iyon. Sinabi ni Ri na pinili niya ang special ability na makita ang status window ng ibang tao. Kaya nakikita niya ang tunay na pangalan, stats, at mga isinulat sa special note. Napatigil si Shiro nang malaman niyang nabasa nito ang mga note niya na nagpapakita sa kanya bilang frustrated incel at napahawak sa ulo. Tinanong niya si Ri kung ano ang gusto nito, at sinabi ni Ri na may kinalaman ito kay Sika. Tinanong niya si Shiro kung alam na ba nito na paralisado ang katawan ni Sika sa nakaraang buhay, at kinumpirma niya iyon. Biglang inihayag ni Ri na siya ang naging sanhi ng pagkasira ni Sika sa nakaraang buhay at nandito siya upang magbayad sa kanyang mga kasalanan. Naging mausisa si Shiro at tinanong si Ri kung ano ang ginawa niya kay Sika. Ipinaliwanag ni Ri na sa nakaraang buhay niya, bahagi siya ng isang programa na layuning baguhin ang buhay ng mga tao. Isa si Sika sa mga batang kanilang tinutulungan at tunay niyang nais na mabigyan ito ng mas magandang buhay. Ngunit isang araw, nagkaroon ng pagsabog sa kanilang gusali at malubhang nasaktan si Sika. Nagsimula nang umiyak si Ri habang sinasabi na nabigo siyang pigilan ng aksidente at iligtas si Sika. Pinagsisisihan niya ang nangyari dahil sa mga hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga taong nagtatrabaho roon, at upang maiwasan ang ganitong pangyayari, isinulat niya sa kanyang special notes na gusto niyang mas makilala ang mga tao. Naiintindihan ni Shiro na ito ang dahilan kung bakit nakuha ni Ri ang kakayahang makita ang status window ng ibang tao. Tinanong niya si Ri tungkol sa programang iyon, at sinabi nito na may kinalaman ito sa artificial intelligence. Agad na naalala ni Shiro na nabangkarote ang kumpanya ni Si dahil sa isang AI program na nabigo dahil sa pagsabog, kaya tinanong niya si Ri kung iyon ba ang tinutukoy niya. Kinumpirma ni Ri at ibinunyag na siya pala ay kapatid ni Si, ngunit sa mundong ito, ganap niyang binago ang kanyang ugali at personalidad kaya hindi siya makikilala. May alinlangan pa rin si Shiro sa kanyang kwento. Ngunit sinabi ni Ri na hindi siya pwedeng magsinungaling dahil iyon ang kapalit ng kanyang special ability. Ramdam niya na ang sabay nilang pagdating sa mundong ito ay hindi lamang pagkakataon at konektado ang kanilang tadhana sa nakaraang buhay. Alam niya na sinusubukan ni Shiro na pasayahin si Sika at gabayan si Si para maging mas mahusay na adventurer, at hinihiling niya na payagan siyang tumulong sa layunin na iyon. Sinabi ni Shiro na parehong mabubuti ang puso ni na Si at Sika. At kailangan nila ng suporta upang manatiling ligtas sa mundong ito. Pumayag siyang makipagtulungan kay Ri, at ginawa nito ang isang Sekiro move, pinutol ang kanyang buhok bilang pagpapakita ng determinasyon. Nalito si Shiro dahil parang walang saysay ang ginawa, ngunit sinabi ni Ri na sinabi ni Sika na maganda siya sa maikling buhok. Sa huli, formal nilang binuo ang isang pact upang matulungan ang kanilang dalawa pang kaibigan. Kinabukasan, naghanda sila para sa pag-alis patungong kabisera at inayos ni Shiro ang isang kakaibang nilalang na hybrid ng turtle at goat para dalhin ang kanilang mga gamit. Huling dumating si Ri at naiyak sa tuwa nang sabihin ni Sika na maganda siya sa maikling buhok. Nagsimula na ang kanilang paglalakbay at hindi nagtagal ay nakasalubong nila ang maraming halimaw. Tinanggal ni Sika ang isa gamit ang ice magic. At nang atakihin siya ng isa pa, pinrotektahan siya ni Si habang tinakpa ni Ri ang kanilang likuran. Agad nilang nalampasan ang mga halimaw at ipinakita ni Sika ang kanyang galing bilang magician kay Shiro na nakangiting umaksyong magaling nga siya. Sinabi ni Si na dahil papalubog na ang araw, kailangan nilang maghanap ng lugar para mag-camp at sumang-ayon ang lahat. Patungo sila sa lungsod ng Valeria, at dahil gusto ni Sika ng adventure, pinili nilang akyatin ang bundok na puno ng mapanganib na halimaw at walang matutuluyan na inns. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng isang hungkag na puno na pwede nilang pahingahan sa gabi. Labis na natuwa si Sika dito. Tinanong siya ni Si kung gusto niyang mang-alap ng kahoy o mang-isda, at buong kumpiyansa niyang sinabi na hihuli siya ng pinakamalaking isda sa ilog, pero clumsy niyang nahakot ang sariling robe. Naayos ni Shiro ang problema at sinamahan siya sa pangingisda, ngunit kailangan nilang hintayin na maaga ng isda ang pain. Biglang nagsimula si Sika na magkwento tungkol sa pagiging crybaby niya at ang nais niyang maging mas mature at composed. Sinabi ni Shiro na hindi naman kailangan iyon dahil ang pag-iyak ay hindi masama.
Paliwanag niya na hindi lang dahil malungkot ang tao umiiyak, kundi pati kapag ang puso nila ay napupuno ng iba pang damdamin na hindi nila makontrol. Naalala niya ang nakaraan at sinabi na unti-unti nawawala sa tao ang kakayahang umiyak at iyon ang humihinto sa kanilang paglakas. Sinabi niya kay Sika na sa halip na matutong hindi umiyak, mas mahalaga na matutunan niyang alamin kung ano ang tumutugon sa kanyang puso. Naiyak si Sika sa tuwa sa narinig niya. Biglang dumating si Riat nang malaman niyang wala pa silang nahuhuling isda, simpleng pinaputok niya ang ilang isda sa ilog at iniabot kay Sika. Agad itong tumakbo sa campsite para ibigay ang mga isda kay Si. Samantala, sinabi ni Rin na palaging masaya si Sika kapag kasama si Shiro at naniniwala siyang siya ay isang tao na kayang magpasaya ng iba, kaya mas ligtas ang party sa kanyang presensya. Nahiya si Shiro sa narinig, ngunit nagpasya siyang umalis. Pinigilan siya ni Ri at hiniling na huwag niyang ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan sa iba dahil maaaring masira ang grupo, at pumayag si Shiro. Pagdating nila sa camp, nagsimula na si Si at Sika sa pagluluto. Habang nauupo sila para kumain, ginaya ni Sika ang galaw ni Ri at tinanong ni Shiro si Si kung ano ang opinyon niya tungkol sa ultimate goal ng kanilang paglalakbay. Naging seryoso si Si at sinabi na wala pa silang end goal sa ngayon, ang makarating sa Valeria ang kasalukuyang layunin, at plano niyang alamin pa ang mundo at mga problema nito upang malaman kung ano ang dapat nilang gawin. Humanga si Shiro sa lohikal na pag-iisip ni Si nang biglang may narinig siyang tunog mula sa mga palumpong. Isang babae, sugatan at napakapagod, ang lumabas mula sa kagubatan at bumagsak sa harap ng party. Sa kanyang panaginip, iniisip ng babae kung paano siya tumakas mula sa mga bandido kanina. Kahit na siya rin ay reincarnated sa mundong ito, hindi niya kayang labanan sila at sinisi ang kanyang special notes para doon. Sa nakaraang buhay, medyo pangit siya at iniwan siya ng kanyang boyfriend para sa isang magandang babae. Palagi siyang tinutukso ng kanyang social circle at dahil dito, nagsimulang kamuhian ng babae ang mga magaganda. Biglang nagwakas ang kanyang panaginip at natagpuan niyang naroon siya sa campsite na inaalagaan ni Sika. Sinabi nito na nilinis na nila ang kanyang mga sugat at naglagay ng first aid. Dumating si Sika na may dalang mainit na tubig para linisin siya at namutla ang babae dahil ayaw niya kung gaano siya kaganda. Sinabi ni Sina si Sika ang nagcast ng healing magic sa kanya. Pero hindi rin nagbago ang ugali ng babae. Lalo siyang naiinis nang subukang kausapin siya ni Sika at hiningi kay Shiro na dalhin siya malapit sa apoy. Naiinis si Sika, pero gusto ni Shiro na matutunan nito na hindi dapat basta-basta sumilip o pumasok sa personal na espasyo ng isang estranghero kaagad pagkatapos makilala. Bukod pa rito, gusto niyang lumayo ito sa babae na may isang braso dahil alam niya ang katotohanan tungkol sa kanya. Kanina, nang bumagsak ang babae, hiniling ni si kay Shiro na kumuha ng tubig. Mabilis na tumakbo si Shiro patungong ilog, pero pinigilan siya ni Ri at sinabi sa kanya sa tingin niya ay may mali. Sinabi niya na ang babae ay reincarnator din tulad nila at delikado ang kanyang special note. Nakasulat dito na hindi niya kailanman patatawarin ang mga magagandang babae at papatayin niya sila ng brutal. Parehong naisip ni na Shiro at Rina tiyak na tina-target nito si Sika. Bumalik sa kasalukuyan, pinapakalma ni Shiro ang babae na ipinakilala ang sarili bilang Ria. Tinanong niya kung gusto nito ng pagkain at agad itong pumayag, pero nang inalok siya ni Sika ng mangkok, nagsimulang lumabas ang galit sa loob niya. Sinubukang kunin ni Ria ang kanyang sandata, pero sa kabutihang palad, kinuha na ito ni Ria at bantay siya sa lahat ng oras. Pinapanood din ni Shiro si Ria upang pigilan siya kung gagawa ng masama, pero walang alam sina Si at Sika tungkol dito. Tinanong ni si Ria kung paano siya nasugatan at sinabi niya na inambush ng ibang tao ang kanyang party at noalay siya sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka si Shiro kung gaano kay-toto ang kwento nito. Ngunit naniwala si sa babae at inalok na protektahan siya hanggang makarating sila sa Valeria, at pumayag si Ria. Ngunit nang sabihin ni Sika na dapat pagkatiwalaan ng kanilang party leader, muling naiinis si Ria at nasaktan ang sugatang braso. Sinabi ni na mag-relax siya, pero sinabi ni Ria na kailangan niyang pumunta sa ilog at hiningi kay Sika na dalhin siya. Sinabi ni na siya na lang ang magdadala. Sinabi ni Ria na balak niyang maligo doon at pervert si kung gusto niyang espyahin siya. Nai-fluster si at inosenteng tinanong siya ni Sika kung pervert siya. Na-stun siya sa emosyonal na damage at nang bumangon si Shiro para aliwin siya, sinabi ni Ria na kung lalapit man siya ng 10 talampakan, sisiga siya. Sinabi ni Shiro na ayaw din niyang lumapit sa kanya. Biglang dumating si Ria at inalok na dalhin si Ria sa ilog, pero dahil hindi siya pwedeng magsinungaling, hindi rin niya maitago ang kanyang tunay na ekspresyon. Nais ni Shiro na sana itinago niya ang kanyang murderous intent dahil nakakatakot iyon kay Ria, ngunit iginiit ni Rina si Sika ang dapat magdala sa kanya sa ilog.
Walang problema si Sika at ibinalik pa niya ang sandata ni Ria sakaling atakihin sila ng mga halimaw. Nababahala si Shiro dahil mas mapanganib ito para kay Sika pero sumunod si Ri upang siguraduhin na ligtas si Sika. Sinundan din ni Shiro sila ngunit pinigilan siya ni Si. Sinasabi na dapat igalang ang privacy ng babae. Sinabi niya na delikado si Ria at pumayag si Sina ang alindog ng isang adult na babae ay tunay ngang mapanganib. Ayaw ni Shiro na maging pabigat pero hindi rin siya pwedeng umalis nang hindi nagdudulot ng hinala. Kaya nagsimula siyang tumalon sa pagitan ng dalawang lokasyon sa bilis ng ilaw para bantayan si Sika. Namangha si Sika nang makita siyang malabo pero sinabi ni Shiro na baka pagod lang siya at nakakita ng ilusyon. Sinabi niya sa kanya na magpahinga at ginamit ang sleep spell kay Shiro, mabilis itong nakatulog. Pagkatapos, pumunta siya sa tabi ng ilog at binabantayan si Ria na bigla na lang itinaas ang espada kay Sika. Nagulat si Sika at tinanong siya kung nagawa niya ang anumang masama sa kanya. Sinabi ni Ria na wala siyang ginawa at mabait si Sika pero hindi niya kayang labanan ng nakasulat sa kanyang special notes. Nakasumpa siyang patayin lahat ng magagandang babae dahil sinira nila ang kanyang buhay sa Earth at nang makapasok siya sa mundong ito, nangako siyang gag-antay. Sumali siya sa iba't ibang adventure parties, pinapatay ang mga magagandang babae at pagkatapos ay tumatakas sa susunod na party, ngunit nahuli rin siya sa huli. Sinabi niya kay Sika na siya na ang susunod na mamatay ngayon. Ngunit bago pa man siya makapatama, pinutok ni Ria ang espada mula sa kamay ni Ria, itinulak siya pabalik at nang subukan niyang kunin muli ang kanyang sandata, dumating si Shiro at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabi niya na pakawalan siya, pero hinugot ni Shiro ang kanyang espada at sinabi na hindi na siya makakatakas. Biglang sumiklab ang maliwanag na liwanag at namangha silang lahat. Nang tumingin sa pinagmulan ng liwanag, nakita nila na si Sika ang naglalabas nito, nagtransform siya sa literal na anghel. Nabitin sa gulat si Shiro dahil sa grupo nila, bukod kay Si, may isa pang kayang mag-transform. Lumutang si Sika patungong Ria at sinabi na wala nang kailangan pang pagdurusa. Ngunit nagbanta si Ria na lumayo kung ayaw niyang mamatay, ngunit nagsimulang sumakit ng husto ang kanyang naputol na braso at bumagsak siya sa lupa. Tinanong ni Sika kung gusto niyang saktan ng iba at sumagot si Ria na ayaw niya pero hindi niya kayang labanan ang nakasulat sa special notes niya. Pinangaralan din ni Shiro ang mahirap na babae na naging parang female Jeffrey Dahmer dahil sa kanyang special notes. Pero naniwala si Sika na dapat may paraan para baguhin ang lahat. Lumutang siya patungo kay Ria na itinaboy ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nanalangin si Sika na huminto ang pananakit. Biglang sumabog ang liwanag mula sa kanyang mga kamay at kaagad na na-regenerate ang naputol na kamay ni Ria. Naantig si Ria sa muling pagkakaroon ng kanyang braso at namangha si Shiro dahil kahit bilang absolute god, hindi siya kayang gumawa ng ganitong milagro. Biglang ibinunyag ni Sika na isinulat niya sa kanyang special notes na kung masaktan ang kanyang mga kaibigan, nais niyang maging anghel para pagalingin sila at ibalik ang nawala sa kanila. Nagsimula nang umiyak si Ria nang ma-realize niyang tinitingnan siya ni Sika bilang kaibigan. Pagkatapos, nagsimula si Sika na ikwento ang kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na may malalang peklat siya sa mukha at nawalan pa ng isang mata at ayaw niyang maranasan ng iba ang kaparehong sakit. Naniniwala si Sika na hindi niya kayang pagalingin ang emosyonal na pinsalang dinaranas ni Ria, pero sabi niya, magkasama nila itong mahahanap ng paraan para malunasan. Ngunit sinabihan siya ni Ria na lumayo, tinawag siyang pangit. Bigla siyang nakaisip ng lunas sa sitwasyon ni Ria at sinabi kay Sika na ang mukha niyang umiiyak ay pangit, kaya hindi na siya target. Tumakbo si Ria palayo, iniwan si Sika na naguguluhan at nasasaktan. Nagdesisyon si Ria na habulin si Ria para makita kung ano ang gagawin nito. Bigla namang bumalik si Sika sa normal niyang anyo at bumagsak, ngunit buti na lang at nariyan si Shiro para saluhin siya. Samantala, nakahanap si Ria ng liblib na lugar at nag-ukit sa puno bago itutok ang espada sa kanyang mukha. Ngunit tumakbo si Shiro at tinaboy ang espada mula sa kanyang mga kamay dahil sinabi ni Ria sa kanya na sinusubukan ni Ria na bulagin ang sarili para hindi na gumana ang kanyang special notes. Tinanong siya ni Ria kung pupuntahan ba siya para patayin siya, pero sinabi ni Shiro na hindi siya bumagsak sa ganoong antas. Sinabi niya na kung sakta ni Ria ang kanyang mga mata, malulungkot si Sika. Ngunit nauunawaan niya ang dahilan niya. Kaya nag-alok siya ng kasunduan, mawawala lamang ang kanyang paningin pero hindi ang mga mata niya. Tinanong siya ni Ria kung paano niya yon gagawin at ipinakita ni Shiro ang ultimate dark element skill na 5-finger underworld seal na kayang ay silang isa sa kanyang 5 pandama ngunit palalakasan siya kapalit. Tinanong niya kung sino siya para may ganoong kapangyarihan at sagot ni Shiro, siya ay isang businessman na nauubusan ng pagkain.
Sinabi niya na ang spell na ito ang pinakamainam na maibibigay niya dahil bulagin siya ng hindi nasasaktan ang mga mata at tatagal ito hanggang ma-offset ng malakas na light element spell, kaya malabong mabawi agad. Tinanong siya ni Ria kung bakit siya nagpapakahaba para kay Sika at inakala niyang dahil lang ito sa kagandahan niya. Sinabi ni Shiro na hindi siya ganoon kasing babaw at inamin na nagkamali siya sa kanyang special notes. Sabi niya, noong una, hindi siya nagtitiwala sa kahit sino. Kahit sa party niya, pero mabait si Sika sa kabila ng kanyang pangit na anyo. Kaya gusto lang niyang bayaran ang utang na loob niya. Sagot ni Ria, siguradong masarap sa pakiramdam na mapasama sa mabuting party at inalok siya ni Shiro na sumama dahil tatanggapin siya ni Sika kapag nalaman ang sitwasyon niya. Tumanggi siya dahil sobra na ang kanyang kasalanan at gusto niyang gumawa ng sariling daan pero tinanggap niya ang kasunduan na bulagin siya at ginamit ni Shiro agad ang kanyang skill. Pagkatapos, bumalik siya kay Sika na gising na. Ipinaliwanag niya kung paano nag-regenerate ang kapangyarihan niya sa braso ni Ria at natuwa si Sika dahil makakatulong siya sa maraming tao. Pero sinabi ni Shiro na dapat itago nila ang kapangyarihan niya dahil sobrang mahalaga ito. Hindi niya maintindihan ang dahilan nito. Kaya ipinaliwanag ni Shiro na sa mga kwento, ninanakaw ng magnanakaw ang mahahalagang bagay at kabilang ang kanyang abilidad sa ganitong kategorya. Medyo nalungkot si Sika nang marinig yun at lalo pang pinatibay ni Shiro ang kanyang kwento sa pamamagitan ng pagsabi na sinubukan ni Ria na patayin siya dahil maganda siya. Sinabi niya na kailangan niyang protektahan ang sarili mula sa mga masamang tao gaya ni Ria at tinanong ni Sika kung ano ang dapat niyang gawin. Sabi ni Shiro na hindi niya kailangang magduda sa lahat. Pero dapat niyang obserbahan ang kilos ng tao para malaman kung kaibigan o kaaway. Natuwa si Sika sa narinig niya at sinundan nito ni Shiro ng payo na kung sakaling makatagpo siya ng isang mapanganib na tao kahit maingat na, dapat niyang sigaw ng malakas para tawagin siya at tutulungan niya agad. Sabi niya na pwede siyang magkamali ng isa o dalawang beses dahil susuportahan niya siya at naantig si Sika sa narinig niya. Inabot niya ang kanyang kamay kay Shiro para tapusin ang kanilang kasunduan sa pamamagitan ng isang handshake. Kahit alam ni Shiro na makakaramdam siya ng matinding sakit, kinuha niya ang kamay ni Sika. Ramdam niya ang matinding kirot pero sinikap niyang pigilan ito para hindi mapiga ang kamay niya. Kinabukasan, sinabi ni Shiro kay Sina umalis na si Ria kagabi at nag-iwan din siya ng mensahe para kay Sika bago siya umalis. Dinala niya ang buong party sa puno kung saan inukit ni Ria ang kanyang mensahe kagabi. Sa mensahe, nagpapasalamat siya kay Sika sa paggaling ng kanyang pisikal at emosyonal na sugat at nangangako na tutulungan siya kung magkikita muli. Naantig si Sika sa pagbabasa nito at naramdaman ni Sin na dapat sana nakita nila siya bago umalis. Pero sinabi ni Shiro na masaya si Ria nang siya ay umalis at sinabi niyang hahanapin niya ang sariling landas. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungong lungsod ng Valeria. Habang nag-uusap sina Si at Sika kung gaano sila excited sa bagong lugar, naalala ni Ria ang usapan nila ni Shiro kagabi. Sinabi niya kung paano niya ginamit ang kapangyarihan para alisin ang paningin ni Ria para hindi na ito umatake sa mga babae. Nagulat si Ri at lalo pang nagulat sa transformation ni Sika dahil wala sa special notes niya iyon. Samantala, ang special notes ni Si ay detalyado at nakaka-embarrass na kapag naalala ni Ri ay napapaindak siya sa takot. Sinabi ni Shiro kay Ri na kailangan niya ng buong detalye sa pagsusulat dahil gusto niyang malaman kung may kahinaan si Sin na pwedeng maging problema sa hinaharap. Nagulat si Ri sa trabahong iyon pero tinanggap niya. Sinabi ni Shiro na pwede niyang gawin ito ng dahan-dahan, kailangan lang niya ang kahinaan bago gumawa ng desisyon si Si. Pinayuhan niya si Ri tungkol sa sinabi ni Si noon na gusto niyang makita muna ang mundo bago magtakda ng layunin sa kanilang paglalakbay. At may ideya si Shiro sa pinakamainam na layunin, naniniwala siya na dapat maging hari si Si dahil sa sinabi ng scammer na si Kayahiro, kahit ang mga tao mula sa ibang mundo ay pwedeng maging hari dito. Sinabi niya kay Ri na si Sika ay inosenteng tao na walang alam tungkol sa totoong mundo. Siya ay isang tao na alam ang madilim na bahagi ng mundo pero nananatili ang kanyang dalisay na puso. Naniniwala siya na kung si Sika ang mamumuno sa isang kaharian, makakatulong ito sa mga inosenteng tao tulad niya. Sumagot si Ri na pwede rin naman gawin iyon ni Shiro, ngunit sinabi niya na dahil sa kanyang reduced income rate, ang kanyang bansa ay magiging pinakamahirap sa lahat at hindi rin siya angkop na leader. Samantala, si Si ay may charisma na nagpapasunod sa mga tao at kaya niyang pamunuan sila sa anumang sitwasyon. Sa kasalukuyan, si Shiro at Ri ay may hiwalay na layunin mula sa natitirang dalawang kasapi ng party. Layunin nilang palagui ng husto si Si at Sika, at hindi iyon magiging mahirap dahil may malaking kawan ng mga halimaw sa harap nila. Sinabi ni Si na lalampasan nila ang kawan ng halimaw at mararating ang tarangkahan ng lungsod.
Habang nagsisimula silang tumakbo, bigla siyang huminto, sinasabi na kailangan niyang atali ang kanyang sapatos. Kahit na ang sapatos niya ay may dami ng tali katumbas ng bilang ng zero sa bangko ni Shiro, naniwala si Sika at tumakbo ng maaga. Sinundan siya ni Shiro at ginamit ang wind wall para protektahan siya sa pagtakbo. At tiningnan niya si Sina sumisigaw gaya ni Goku upang mag-transform sa kanyang Super Saiyan Angel form. Naiisip ni Shiro na sobra ang ginawa ni Si sa pamemeke ng shoelace, ngunit naalala niya na ang damit ni Si ay napakamahal at napupunit sa tuwing nagtatransform. Kaya, maingat na tinanggal ni Si ang mamahaling damit, inayos ito, at sinimulan muli ang pag-transform. Samantala, nagplano si Shiro kung paano tulungan si Saicho na mag-level up. Nakakita siya ng mga guho kung saan pwede silang magtago. Ngunit nagsimulang umakyat ang mga halimaw sa mga pader. Iminungkahi ni Rin na Sipa sikaping pabagsakin ang mga halimaw at sinunod ito ni Sika. Pinagkalooban ni Shiro sila ng blessings ng Almighty God, pinapataas ang kanilang stats upang hindi mahirapan. Pagkatapos, nagdesisyon siyang i-delay ang laban hanggat maaari nang hindi pumatay ng anumang halimaw at lumikha ng mga golem mula sa putik upang labanan ang mga halimaw ng ligtas. Tumingin si Shiro kay Si, ngunit sa kanyang pagkadismaya, patuloy pa rin itong sumisigaw dahil kailangan niya ng galit upang mag-transform, ngunit wala siyang dahilan ngayon. Naalala niya biglang ang pagkakataon ng may intern na natapakan ng kanyang sapatos at ginamit niya ang galit na iyon para mag-transform nang hindi napuputol ang damit. Tumakbo siya pababa ng burol at nagtataka kung bakit may pakpak siya. Umakyat si Si sa guho kung saan naroroon ang natitirang party at nagpakilala bilang wandering adventurer na si Hero Aldin, at agad na inalis ang mga halimaw gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Namangha si Sika sa kanya, ngunit si Ri ay halos maalis ang gana sa cringy na kilos ni Si. Patuloy si Si sa paglaban sa maliliit na halimaw, ngunit nang makaharap niya ang isang higanteng rock golem, ay activate niya ang kanyang kapangyarihan upang makapag-aura farm mamaya gamit ang iba niyang galaw. Kasabay nito, pinuksan niya lahat ng halimaw at bigla na lang naglaho bago bumalik sa kanyang normal na anyo. Hindi man nagdalawang isip si Sika na si Aldin pala si Si, ikinwento niya agad kung gaano kagaling ang bayani. Natutuwa si Si sa narinig at gusto niyang purihin siya rin ng iba. Ngayon naman, naiisip ni Shiro kung talagang magandang ideya ba na gawing hari ang ganitong narsisistikong tanga. Pagdating nila sa lungsod ng Valeria, maraming sorpresa ang naghihintay sa kanila. Makulay at masigla ang city square. Puno ng masayahing tao. Sa gitna naman ng lungsod, matayog ang isang malaking kastilyo. Pero ang nakakagulat, may job center palang nasa tabi ng kastilyo. Nakikiramay si Shiro sa lahat ng mga corporate slaves na nagkakampay sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, ibinalik nila ang nilalang na nagdala ng kanilang bagahe sa animal shed. Pero sinabi ng lalaki kay Seijay na hindi nila pwedeng dalhin ang isa pang hayop kasama nila. Kahit si Shiro na kadalasan ay matyaga sa iba't ibang bagay, nagalit din ng matawag siyang hayop at natakot ang lalaki sa matinding titig niya. Sa eksaktong sandali, nakakita si Sika ng hayop na kamukha ni Shiro, at pati si Shiro ay namangha sa hitsura nito. Pero para kay Sika, cute siya, pero hindi na yon gaanong kahalaga. Kasi para sa kanya, lahat ay cute. Naglibot sila sa lungsod at si Saka ay palaging nadidistract sa maliliit na bagay. Naiisip ni Shiro na kahit mukhang payapa at masaya ang mundong ito, sobrang dami ng problema para sa mga taga-ibang mundo tulad nila. Ang pinakamalaking problema, hindi nagbibigay ng pera ang mga halimaw. Kailangan nilang humanap ng tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita para mabuhay at lumago ng maayos. Iniisip ni Shiro na madali sana ang lahat kung gagamitin niya lang ang kapangyarihan niya bilang makapangyarihang Diyos. Pero alam niyang mapapahamak ang mga inosenteng kasamahan niya kung gagawin niya iyon, kaya kailangan niyang maging mas matalino. Sa gabi, tumuloy sila sa isang inn. Sinabi ni si kay Shiro na nagtanong-tanong siya sa lungsod at nalaman na kailangan talaga nilang maghanap ng trabaho kung gusto nilang kumita. Naiinis si Shiro na kailangan pa rin nilang maghanap ng trabaho kahit sa ibang mundo. Pero binigyan siya ni Si ng detalye, 2,000 ra kada buwan ay itinuturing na desenteng sahod dito. Tinanong ni Shiro kung wala bang reward sa pagpatay ng halimaw gaya ng ginawa nila kahapon. Sagot ni Si, hanggat walang quest para manghuli ng halimaw, wala silang makukuhang bayad. Naalala ni Shiro na may mga high-paying jobs din sa job center. Naaalala niya ang posting para sa assistant ng detective na nagbabayad ng 10,000 ra kada buwan at may trash cleanup job na 28,000 ra kada buwan. Sinabi niya kay Si na mukhang kainahinala ang mga trabahong iyon dahil hindi kailangan ng experience o kwalifikasyon para tanggapin. Nakikita niya na baka mahulog si Sika sa mga trabahong iyon, kaya gusto niyang ilayo siya. Sumang-ayon si Si, sinasabing ang desenteng trabaho lang ay makakagawa lang ng normal na buhay, pero ang high-paying jobs ay kadalasan kainahinala o sobrang hirap.
Bigla siyang nagkaroon ng ideya at tinanong si Shiro kung ano ang tingin niya sa pagpunta sa kasino. Nagulat si Shiro na interesado rin ang kanilang bayani sa pagsusugal. Pero sinabi ni Si na gusto lang niyang mangalap ng impormasyon. Sinabi niya na sa palengke, ordinaryong tao lang ang kanyang nakasalubong at karaniwan lang ang kinikita nila. Pero sa kasino, tiyak na makakakita sila ng mga taong may kakaibang trabaho o sobrang dami ng pera. Ayon sa kanya, ang impormasyon ang pinakamahalagang pera para sa mga tulad nila. At plano niyang gamitin ito para makagawa ng pinakamainam na landas na magpapahintulot sa kanyang party na mabuhay ng hindi nag-aalala sa kahit ano. Nagustuhan ni Shiro ang plano at kinabukasan ng gabi, nagtungo ang buong party sa isang engranding kasino. Agad na sinubukan ni Sika ang kanyang swerte sa isang laro at ang waitress na nag-alok kay Shiro ng refill sa kanyang inumin ay naiinis sa kanyang hitsura. Ganito rin ang reaksyon ng ibang customer sa kasino, pero hindi ito gaanong nakakaapekto kay Shiro. Sa kabutihang palad, nanalo si Sika sa kanyang unang laro sa kasino at sobrang tuwa niya dito. Samantala, nakikipag-usap si Si sa mga tao para mangalap ng impormasyon at hiwalay naman na ginagamit ni Ri ang kanyang paraan para makahanap ng kapaki-pakinabang na bagay. Habang naglalaro, nagdesisyon si Sika na ilagay ang lahat sa susunod na round at natalo ang lahat ng kinita niya sa una. Naglaro pa siya ng kaunti, pero nagutom kaya nagpahinga at kumain ng burger. Tinanong siya ni Shiro kung magkano ang nagastos niya at sinabi niya mga 20,000 ra, sapat para ma-stress si Shiro. Bigla namang lumapit sa kanya ang manager ng kasino, si Kosha, na nagsabi na napansin niya ang laro ni Sika at nais malaman ang kanyang financial status. Matapang na sinabi ni Sika na mayaman siya. At nagpanik si Shiro dahil dapat pinigilan niya iyon. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Kosha at sinimulang magpakitang gilas kay Sika. Tinanong niya kung pwede ba siyang pumunta sa kanyang opisina para makausap ng pribado at pumayag si Sika basta kasama si Shiro bilang kanyang bodyguard. Pagdating sa opisina, dinalhan si Sika ng mainit na koko ng isang tagapaglingkod. Pinagmasdan naman ni Shiro ang silid, iniisip kung gaano karami ang kinikita ng kasino. Bigla namang nakipag-usap si Jieg kay Sika. Sinasabing humanga siya sa kanyang tapang na ilagay ang lahat ng walang alinlangan. Sabi niya, ganito dapat maglaro ang mga mayayaman. Nai-flatter si Sika sa sinabi niya. Pagkatapos, sinabi niya na humanga siya ng husto sa kanya at may espesyal na alok, isang golden extra stage pass na magpapabigay kay Sika ng VIP status sa kasino at makakapag-access sa mas kapanapanabik na laro para sa regular na customer. Karaniwan, nagkakahalaga ang enrollment at membership fee ng 20,000 ra. Pero para sa kanya, ibabawas niya ito sa zero. Naintriga si Sika sa alok pero sinabi niyang babayaran niya ang membership charges sa susunod na taon. Ipinagmamalaki ni Shiro na nagsimula na siyang magduda sa mga kaina-hinalang bagay pero mahusay magsalita si Kosha at hindi pa tapos. Sinabi niya kay Sika na ang membership fee niya ay maaalis habang buhay dahil talagang gusto niyang maging VIP si Sika. Tinanong siya ni Sika kung ano ang espesyal sa kanya, at sagot ni Kosha, humanga siya sa estilo ng paglalaro ni Sika at gusto niyang mas marami pa siyang makita. Naiintriga si Sika at tinanong si Shiro kung ano ang dapat gawin. Walang nakikitang masama si Shiro sa simpleng pagkuha ng membership card, pero sinasabi niyang mas mabuti kung makikipag-usap muna si Sika kay Si. Gusto rin ni Sika ang ideya, at sinabi ni Kosha na pwede niyang kausapin ang kaibigan niya at kung mayaman ito. Gusto rin niya siyang makausap. Sinabi ni Sika na mayaman si Si pero hindi kasing yaman niya at nag-aalala si Shiro sa hinaharap niya. Hindi nagtagal, umalis sila sa opisina at sabi ni Sika na mabait talaga ang manager. Biglang dumating si Ri na mukhang nag-aalala. Habang naglalakad si Sika para hanapin si CJ, nanatili si Shiro para kausapin si Ri na may dalang nakababahalang balita tungkol kay Kosha. Sinasabi niya na reincarnator din si Kosha, katulad nila. At sa kanyang espesyal na tala, isinulat niya na hindi na siya padadaya at sisirain niya ang lahat ng mayayaman. Nangako siyang sasantuhan silang todo at itutulak sa impyerno. At hindi sigurado si Ri kung kayang manalo ni Shiro laban sa kanyang laro. Hindi nagtagal, bumalik ang grupo sa kanilang inn at ikinwento ni Saka ang tungkol kay Kosha. Lahat ay sumang-ayon na kainahinala siya at nadismaya si Saka sa narinig. Tinanong ni si Shiro tungkol sa manager at sinabi niya na mahusay itong lokohin ang mga tao para maniwala na espesyal sila at day-in sila. Swerte na lang na hindi nadala si Sika sa kanyang mga kasinungalingan pero tiyak na may ibang tao na naloko. Pagkatapos noon, nagdesisyon si na ibahagi ang kanyang report. Sabi niya, nakausap niya ang maraming tao na kumuha ng high-paying job sa job center. Nakakagulat, lahat ng trabaho ay nauuwi sa kasino at wala sa kanila ang nakapasa sa mga tests.
Sabi niya, tanging kaibigan lang ng isang lalaki na si Kai ang nakakuha ng trabaho bilang assistant ng detective at ang trabaho niya ay hanapin ang mga taong gumastos ng labis sa kasino. Lalo pang nakababahala ang kwento ng ibunyag ni Sin na ilang panahon nang nawawala ang kaibigan ni Kai. Nang pumunta siya sa bahay nito, natagpuan niyang nawala na ang bahay at nakalagay sa bentahan ng plot. Nawawala rin ang family registry ng lalaki at hindi tinanggap ng pulis ang missing person report. Parang hindi naman talaga nag-iral ang lalaki. Halos sigurado si Shiro na si Kasha ang nasa likod nito. Napansin niyang mukhang nervyos si Ri sa pagbabahagi ng impormasyon, kaya ipinaalam niya na susuportahan niya ito kahit ano pa ang sabihin niya. Napagan si Ri at iniabot kay Si ang isang bagay na nahanap niya malapit sa backgate ng kasino. Nagulat sina Si at Shiro nang alisin nila ang tela at makita ang isang daliri ng tao, at somehow napigilan nila si Sika na makita ang nakakatakot na bagay. Ipinaliwanag ni Ri na nag-iikot siya sa likod ng pinto nang makita niya ang isang lalaki na may bitbit na bagay sa likod at nahulog ang daliri mula sa bagahe. Napagtanto niya kung ano yon nang lumapit siya at sandali niyang naisip kung kukunin ba niya ang daliri o susundan ang lalaki. Sinabi ni Si na tama ang desisyon niya dahil delikado kung susundan niya ang lalaki ng mag-isa. Ngayon, tiyak na may kainahinala ang kasino at sinabi niyang kailangan nilang alamin pa. Agad na nag-volunteer si Sika na mag-undercover dahil na-scout siya ni Kasha. Binalaan siya ni Nari at Shiro na delikado ito dahil ang mga mayayamang tulad niya ang tunay na target, pero sagot ni Sika na galit siya dahil niloko at sinaktan ni Kasha ang ibang tao. Sabi niya, kailangang itigil ito sa anumang paraan, at lumingon si Shiro kay Si para pigilan siya. Pero mas lalo pang na-excite si Si na nagdulot ng pagkabaliw nila ni Ri. Pagkatapos, lumabas sila pareho para mag-usap at tinanong ni Shiro si Ri tungkol sa kakayahan ni Kasha dahil sinabi niya na kahit ang Absolute God ay hindi siya matatalo. Sabi ni Ri na hindi niya nakikita lahat pero isa sa kakayahan ni Kasha ay makita ang lahat ng kasinungalingan na malamang nagpapagana ng iba pa niyang kakayahan. Pero abnormal ang status window niya at mukhang naputol, na-paste, at na-deform ng maraming beses. Pinayuhan niya si Shiro na mag-ingat at na-realize ni Shiro na hindi siya dapat magsinungaling sa harap ni Kasha kahit biro lang. Inilagay niya ang robe niya kay Ri at sinabi na magiging maayos lang ang lahat. Pinag-usapan niya kung paano sila nagpunta para kumita ng pera pero natagpuan ng isang masamang tao at ngayon hihinto sila sa kanya. Sumang-ayon si Ri at ibinahagi kay Shiro ang isa pang detalye tungkol sa kanyang special note. Sinabi niya na kapag lumitaw ang tunay na kasamaan sa harap niya, magiging tagapagdala siya ng impyerno at haatak sa dilim, at nagulat si Shiro nang bahagya siyang mag-transform. Kinabukasan ng gabi, nagbihis ng elegante si Sika at naglakad parang modelo papunta sa kasino, sabi kay Shiro na kailangan magpanggap kung gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol kay Kasha. Naniniwala siya na magtatagumpay siya dahil tinuruan siya ni na Shiro at Ri kung paano itago ang katotohanan ng hindi nagsisinungaling. Pagdating nila sa kasino, sinalubong sila ni Kasha. Tinanong niya si Sika kung nakapagdesisyon na siya sa kanyang hiling, at sinabi ni Sika na kung maipapakita sa kanya ang isang laro na magpapasaya sa kanya, magiging miyembro siya. Natutuwa si Kasha sa sagot at sinabi niyang sundan siya kasama ang pangit niyang gwardya, at iniisip ni Shiro na hahayaan lang muna ni Kasha na magpakasaya ang manager bago ma-expose ang masamang balak niya. Pinangunahan ni Kasha sina Sika at Shiro sa underground VIP area. Alam ni Shiro ang kakayahan ni Kasha na matuklasan ang kasinungalingan, kaya ang pinakamabisang paraan nila para labanan siya ay ibigay sa kanya ang pinakakaunting impormasyon. Tanging pangalan ni Sika lang ang ibinigay nila para sa VIP pass bilang panimula. Nagtataka si Shiro kung ano pa ang pwede nilang gawin mula rito. Bigla namang tinanong ni Kasha si Sika kung magkano ang balak niyang gastusin ngayon na parang ini-suggest na maglalaro siya ng 1,000,000 ra. Tinanong ni Sika kung minamaliit siya ni Kasha. At biglang napangit ang mood nito. Dinala niya sila sa VIP zone at ibang-iba ang atmosfera rito kumpara sa normal na kasino. Nagustuhan ni Sika ang vibe ng lugar at ipinakilala ni Kasha ang isang empleyado na magpapakita sa kanila ng paligid. Ang lalaki na si Kodo ang unang nagpakilala pero palaging nauutal habang ipinapaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay dito. Naiisip ni Shiro na bago si Kodo pero hindi niya ito matutukan ng matagal. Habang papalapit si Kasha kay Shiro, tinatanong kung gusto rin niyang maglaro, na-realize ni Shiro na nandito siya para kumuha ng impormasyon dahil hindi nagbabahagi ng anuman si Sika. Sabi niya na hindi siya pwedeng maglaro dahil wala siyang pera at hindi ito kasinungalingan. Pagkatapos, inactivate ni Shiro ang kanyang skill na dynamic vision na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat ng nangyayari sa silid habang kausap si Kasha. Nakakita siya ng isang spy na nagtatala ng detalye tungkol sa lahat tulad ni Sika na isang flashy na dalaga na may budget na higit sa 1,000,000 RUR.
Bigla namang tinanong ni Kasha si Shiro kung malakas ba siya at sumagot siya na oo. Tinanong naman siya kung lampas na siya sa level 70 at nagbigay si Shiro ng malabo ngunit hindi kasinungalingang sagot. Sunod, tinanong ni Kasha ang stats niya at sinabi ni Shiro na ipinamahagi niya ang skill points ng walang gaanong pagpaplano at maraming zero sa kanyang stats tulad ng magic defense. Hindi rin ito kasinungalingan dahil malinaw na may maraming zero sa 1 trillion. Pero iniisip ng spy na hindi maayos ang pamamahagi ng skill points ni Shiro at isinulat na nakatuon siya sa warrior-like attributes at mahina sa magic defense na pwede nilang gamitin para durugin siya. Bigla namang may empleyado na dumating para tawagin si Kasha sa isang customer na nangangailangan ng tulong at agad niyang sinabi kay Sika na kailangan niyang umalis. Tinanong niya kung gusto niyang makita ang isang kawili-wiling bagay tulad ng monster battles. At sinabi ni Sika na iisipin niya ito. Umalis si Kasha, iniwan si Kodo para alagaan siya at patuloy pa ring nauutal si Kodo dahil marahil bago pa lang ito sa trabaho. Pagkatapos, dinala ni Kasha ang client na tumawag sa kanya at nagulat si Shiro nang makita ang isa pang mataba at pangit na lalaki na eksaktong kamukha ng boss niya sa nakaraang buhay. Umaasa siyang hindi ito parehong tao habang nakatingin sa notepad ni Kasha kung saan nakasulat ang liberation plan. Samantala, nagtatampo si Sika at natatakot si Kodo. Pinapilit siya dalhin sa pinakasayang laro. Natutuwa si Shiro dahil naiintindihan ni Sika ang kanyang papel, magtatampo at manatili sa lugar hanggat maaari nang hindi gumagastos ng malaki. Samantala, nagkunwaring may sakit sa tiyan si Shiro at tinanong si Kodo kung nasaan ang washroom. Nagdesisyon siyang samahan siya, pero hinawakan siya ni Sika, sinasabi na dapat mas mag-focus siya sa mga customer. Ginamit ni Shiro ang pagkakataon para galugarin ang kasino mag-isa. Unang pinatay niya ang enerhiya ng isang guard para ma-knockout ito. At pagkatapos ginamit ang kanyang skill para maging paniki. Nagsimula siyang maglibot at nakita si Kasha na pumapasok sa isang secret room. Agad siyang pumasok sa silid at ginamit ang isa pang skill para magbukas ng portal sa pagitan niya at ng silid ni Sika para makapunta agad kung kailangan siya ni Sika. Nang makita niyang maayos ang ginagawa niya, lumipat ang atensyon ni Shiro sa kakaibang estatwa sa kabilang bahagi ng silid. Lumapit si Kasha sa estatwa at nagsimulang kausapin ang kanyang mga magulang, sinasabi na ayon sa plano ang lahat. Naalala niya na tinuruan siya ng kanyang mga magulang na may mas mahalagang bagay pa sa pera sa mundo. Hindi sila naging mayaman, pero tinuruan siya ng kanyang mga magulang na pahalagahan ang tapat na buhay. Subalit, nagdulot ng kamatayan ng katapatan na iyon nang tumanggi silang lisanin ang kanilang bahay para makapagpatayo ng proyekto ang isang malaking korporasyon. Bilang resulta, pinatumba ng korporasyon ang kanilang bahay gamit ang isang truck at parehong namatay ang kanyang mga magulang. At lubos na nagbago si Kasha pagkatapos ng insidenteng iyon. Naging assassin siya at inialay ang kanyang buhay sa paghahanap at pagpatay sa mga responsable sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nang matapos ang kanyang layunin sa buhay, nagdesisyon siyang wakasan na rin ang kanyang buhay. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng pagkakataong mapunta sa mundong ito at naramdaman niyang ito ay ipinadala sa kanya ng kanyang mga magulang. Sa mundong ito rin, nakita niya ang mayayaman na nilalapastangan ang mahihirap at ginawa niyang misyon na magdulot sa kanila ng sakit na magpapalaya sa kanila mula sa makamundong pagnanasa. Hinihiling niya sa kanyang mga magulang na patuloy siyang bantayan at na-realize ni Shiro na wala nang ibang dahilan para mabuhay si Kasha kundi ang paghihiganti sa mga mayayaman. Bigla namang dumating si Kodo at isa pang empleyado, sinabi kay Kasha na nagtatampo si Sika at gusto na niyang umalis dahil wala nang nakakaaliw dito. Napansin ni Kasha at sinabi na tiyak na takot si Sika sa mataas na exchange rates at sinabihan ng mga empleyado na gamitin ang strategy number 13 para hikayatin siya. Sumang-ayon ang parehong empleyado at nagsimulang umalis, pero hinarang ni Kasha ang pangalawa dahil na-detect niya ang kasinungalingan sa sagot nito. Na-activate ang kanyang skill dahil dito at pinutol ang lahat ng life force ng lalaki, iniwan itong patay na balat. Tinawag niya ang isa sa kanyang mga tauhan para itapon ang bangkay at lumingon kay Kodo, tinatanong kung naiintindihan niya ang dapat gawin. Kinakabahang sagot ni Kodo na ang strategy number 13 ay hayaan munang manalo si Sika ngayon para ma-hook siya. At pinuri siya ni Kasha, sinasabing gusto niya ang tapat na mga tao na alam ang dapat gawin. Kinakabahan na umalis si Kodo sa silid. Pero dahil sa interaksyon na iyon, mas marami nang nalaman si Shiro tungkol sa kakayahan ni Kasha. Pagkatapos, bumalik siya kay Sika na patuloy na nananalo ayon sa strategy ni Kasha. Ngunit hindi makapag-focus si Shiro dahil naiipit pa rin siya sa nakitang tao na namatay sa harap niya. Biglang sinabi ni Sika na dapat mas mag-focus siya sa kanya dahil panalo na siya ng 6 na beses sunod-sunod. Tinanong siya ni Shiro kung magkano na ang napanalunan niya at sinabi ni Sika na 2 milyon ra na ang napanalunan niya.
Naging kinakabahan na si Kodo at ang dealer dahil ibubuhos ni Sika ang lahat ng pera sa susunod na round. Sinabi ni Kodo na hindi niya kailangang mag-alin sa bawat pagkakataon, ngunit sagot ni Sika na ganoon ang kanyang style, hindi alam na pinapayagan lang siya ng kasino na manalo para mahikayat siyang magpatuloy. Hindi pwedeng raisikuhin ni Kodo ang pagbabangkarote ng kanilang kasino. Kaya agad siyang umalis para i-report kay Kasha habang muling naligaw sa pag-iisip si Shiro. Ngayon iniisip niya na ang patakaran niya tungkol sa pagkuha ng 1,000 bahagi ng tunay na kita niya ay hindi pwede sa casino chips dahil hindi yun pera. Bigla namang dumating si Kasha at binati si Sika sa kanyang mga panalo. Napansin ni Shiro ang namamaga na mukha ni Kodo habang sinasabi ni Kasha kay Sika na ang mga talentadong manlalaro ng sugal tulad niya ay dapat maglaro ng mas mahusay at mas kapanapanabik na laro. Curious si Sika at sinabi ni Kasha na dadalhin niya siya sa Coliseum na mas eksklusibo pa kaysa sa VIP stage. Nagdesisyon siyang sundan siya at mas lalo silang bumaba sa gusali, pumasok sa isang underground arena kung saan maraming magic beasts ang nakakulong sa prisohan. Sinabi ni Kasha kay Sika na ang Monster Battle ang ultimate game ng kanyang kasino. At pwede siyang tumaya ng pera sa mga halimaw na lalaban hanggang kamatayan sa kanyang ngalan. Kinakabahan na si Sika sa narinig niya at nang umungal ang isang halimaw, natakot siya. Pinakalma ni Kasha ang halimaw at tinanong ni Shiro kung saan niya nakuha ang monster dahil hindi pa niya ito nakikita sa wild. Sagot ni Kasha na espesyal na monsters ito na ginawa sa kasino at gulat na gulat si Shiro sa narinig. Tinanong ni Kasha si Sika kung interesado siya pero sobrang nervyos pa siya ngayon kaya naisip ni Shiro na panahon na para umuwi. Binigyan niya siya ng clue sa pamamagitan ng pagbanggit kay CJ at kung gaano siya magugustuhan ng mga monsters. Naintindihan ni Sika ang clue at sinabi kay Kasha na gusto niyang umuwi ngayon at ikwento kay Si ang mga kapanapanabik na laro rito. Hindi niya mapigilan si Kasha at sinugo niya si Kodo na i-escort siya palabas. Sa elevator, napansin ni Sika ang namamaga na pisngi ni Kodo at ginamit niya ang healing magic para gamutin ito. Biglang nagbago ang isip ni Kodo nang makita ang kabutihan niya at sinabi kay Sika na tumakbo na at huwag nang bumalik sa kasino dahil target siya ni Kasha. Sabi niya, maraming mayayaman at maging ang mga kasamahan niya ang namatay sa kamay ni Kasha at natatakot din siyang mawala ng buhay kahit kailan. Tinanong siya ni Shiro kung sasama siya sa kanila pero hindi makakatakas si Kodo dahil hawak ni Kasha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinabi niya na lumabas at ipalaganap ang katotohanan tungkol sa kasino para isang araw ay may darating na bayani na si Sirerito. Agad namang natupad ang kanyang hangarin nang dumating si Si, kilala rin bilang Hero Aldin, kasama si Ri. Nagulat si Sika na makita silang magkasama at nagulat na sinabi ni Ri na nagkakilala sila habang pareho silang sinusubukang mag-infiltrate sa gusali. Naantig si Kodo sa tuwa nang makita ang isang bayani at pinakalma siya ni Si bago nagdesisyon na harapin ang casino manager. Nag-volunteer si Shiro na sumama at itiniklop ni Si ang kanyang mga pakpak para makapasok sa elevator. Sumama rin si Kodo at ikinwento niya ang kakayahan ni Kasha na sipsipin ang life at skills ng mga taong nagsisinungaling sa kanya. Pagdating nila sa VIP floor, sumigaw si Kodo sa mga customer na lumabas dahil malaya na ang mga monsters sa basement at pwede silang atakihin. Nagpanik ang mga customer at nagtangkang tumakas habang ang mga empleyado ay hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Pinangunahan ni Kodo sina Si at Shiro pababa sa basement pero may ibang empleyado na sumaikop sa nag-iisang elevator at unang bumaba para alertuhan si Kasha. Nagpanik si Kodo dahil wala na silang paraan pababa. Dumating si Sika sa kanyang angel form. Nagulat si Si sa kanyang nakita dahil hindi pa niya ito nakikita sa kanyang alien form dati. Tinanong siya ni Si kung sino ba siya. At sinabi ni Saka kay Shiro na itago ang kanyang tunay na identidad. Ipinakilala niya ang sarili bilang Elkeron, ang maiden ng araw, at sinabi na kaya niyang gumamit ng healing magic at tutulungan sila sa laban. Natutuwa si Si na kasama siya sa team at iniisip ni Shiro na parehong wavelength sila ni Si. Ngunit hindi lang dalawang dulo cosplayers ang kailangan niyang harapin, kundi 3. Bigla namang dumating si Ri, nag-transform bilang isang devil, at sandaling kinilala ni Shiro ang kanyang tunay na identidad. Ngunit bago pa niya ito matanong para makumpirma, tinamaan siya ni Ri gamit ang isang sandata na ginawa niya mula sa hangin dahil ayaw niyang malaman ng kanyang kapatid ang kanyang identity. Mas interesado naman si sa sandata ni Ri. Sabi ni Ri na kaya niyang gumawa ng sandata gamit ang kanyang imahinasyon at nakapagpa-impress na ito kay Sika at kay Si. Bilang gantimpala, binigyan ni Ri ang lahat ng ilang sandata para magamit nila. Dumating ang elevator at pumasok ang party. Gusto rin sumama ni Kodo pero sinabing i-evacuate siya ni Si. Gumamit ng mas tactical na paraan si Shiro, sinasabi kay Kodo na mang-alap ng ebidensya tungkol sa mga mali sa kasino para maipakita ang koneksyon nito sa gobyerno na nagpayaman dito.
Tinanggap ni Kodo ang misyon at pababa na ang party ni Shiro sa basement. Sinabi ni Shiro sa lahat na mag-ingat at iwan na si Kosha sa kanya. Alam niya na totoong masama si Kosha at walang pag-asa na magbago, kaya ayaw niyang harapin ito ng mga inosenteng tao tulad ni na si Atsika. Pagdating nila sa basement, napagtanto nilang drained na ni Kosha ang life ng empleyadong dumating para i-report sa kanya ang sitwasyon.